Ito na ay dinudulot ng kakanood ng K-drama. Pero seryoso, ang goal this year ay ang mas maging healthy. Kaya naman, gawa tayo ng kimchi. So, kailangan nga natin dito ng napa-garbage, Chinese cabbage, pechay bagyo, o kung ano mang tawag nyo dyan. Ang goal lang naman natin dito ay tanggalin tong matigas na part. Then, kayo na bahala kung gaano kalalaking hiwa ninyo, or okay lang din wag nyo nang hiwain. So, mamaya na lang natin to hugasan, aasinan muna natin. Actually, wala nang tansya-tansya to, basta kapag nilagay mo na yung tubig, dapat sobrang alat pa din ng tubig. So, babad muna natin yan ng mga 2 hours, at wag mo akong rasunan na hindi mo kayang maghintay ng 2 hours. Naghintay ka nga sa taong hindi ka nababalikan eh. Hoy, hindi tayo magiging marahas today. So, habang naghihintay, prepare muna natin yung ibang ingredients. Meron ako ditong glutinous rice flour, tapos nilagyan ko ng tubig, tapos hahalu-haluin lang natin to hanggang sa wala ng buo-buo. Trust the process, magiging smooth din yan kagaya nito. So, palamigin lang natin yan. Ito, napaka-essential sa kimchi, Korean red pepper flakes, or gochujang kung tawagin nila. Kapag hindi ganyan yung gamit ninyo, mag-iiba yung lasa ng kimchi nyo. So, hinalo ko na yan sa ating glutinous. Mas madami, mas makulay, at mas maanghang syempre. Kayo na bahala kung gaano kaanghang yung gusto ninyo. So, naghiwa na rin ako ng carrots, bali babalatan lang natin yan, saka natin i-julien. Na-realize ko, dapat inuna ko na ginawa yung kimchi paste natin. Pero okay lang, bandang huli maghahalo-halo din naman sila. Wala akong mahanap na Korean radish dito sa amin, kaya naman kumonsulta muna ako sa tropa natin magkikimchi na si Johnny Mel Buraga, and okay lang daw tong gantong labanos. Kailangan din natin ng dahon sibuyas, at ngayon ko lang napagtanto na nakakaluha din pala to. Halo na natin yan, tapos gawin na natin tong kimchi paste natin na dapat ay kanina pa nahalo. Kailangan natin na sibuyas, puti, pula, ikaw na bahala, bawang, peras, or pwede rin namang mansana. Yung iba binabalatan pa to, but for me hindi na, kasi gusto ko naman yung texture ng balat. Patis na amoy hindi hugas. Oh yes, patis puro yung gamit ko dyan. White sugar, tapos blend na natin. At muntik ko na namang makalimutan yung luya. Balatan mo lang yan, tapos halo mo na. Blend hanggang sa maging smooth. And ayan, may shake ka na. Charot. Halo na natin to dito. Actually, ang original na proseso, dapat inuuna mo nang gawin yung kimchi paste. Tapos mahuhuli itong mga gulay-gulay. After 2 hours, eto na yung ating napa-cabbage. Huhugasan natin yan ng mga 2-3 beses hanggang sa mawala yung alat. After mahugasan, pipigain lang natin to. Pwede rin gamitan ninyo ng kitchen towel para mas mabilis matuyo. Nga pala, para malaman ninyo kung okay na ba yung binabad ninyong cabbage, kapag ginanto mo tong matigas na part, hindi na siya nababali. And that's it. Paghahalu-haluin mo na lang yan. Tapos imaginein mong nasa K-drama ka, kasama ang iyong biyanan at tinutulungan mo siyang gumawa ng kimchi. Hoy. Ngayon, pwede mo na tong tikman agad para malaman mo kung ano nga ba yung kulang sa timpla mo. Kung kulang sa anghang, alat, o tamis, ikaw na bahala. Total yan ang kagandahan kapag homemade, pwede mong gawin kung anong lasang gusto mo. Basta para sa akin, okay na to. Nga pala, syempre, i-imbak na natin to. Hihintay na 4 days para ma-ferment. Ngayon, pwede na akong gumawa ng kimchi fried rice at madami pang recipe. Kaya naman kung may suggestion ka pa na pwede kong gawin dito sa kimchi, abay i-comment mo na. At dahil mukhang nag-enjoy ka rin naman sa panonood, don't forget to like this video, pa-share na din para sa mas marami pang easy recipes. Yum, sarap!